Hello, Sagittarius, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. So, first message po ninyo ay dreaming. Be aware of your dreams. Kasi, divine guidance yan. No? Divine guidance yan. Maaari no, na nagdadasal kayo for guidance, nagdadasal kayo for direction, and maaaring dinadaan no, or idadaan ng divine universe ngayon ang sagot niya sa'yo, ang guidance niya sa'yo through your dreams. Okay? Possible din na talagang even if hindi kayo nagdadasal, hindi kayo humihingi ng gabay sa kung ano man ang mga nangyayari sa buhay mo sa ngayon, but the divine is guiding you. Okay? Kaya pay attention kayo sa inyong mga dreams, pagising ninyo, kung ano man yung mga elements na natatandaan nyo pa, pagising ninyo, isulat nyo po yan, no? Write them down on paper para hindi ninyo makalimutan. At saka make time no, na ma-research ninyo, i-google po ninyo, i-search ninyo sa Google kung ano yung ibig sabihin, no? Ano yung mga dream meaning ng mga elements na nakita ninyo sa inyong panaginip, and also write them down on paper. Okay, isulat nyo doon sa kung ano man yung pinagsulatan ninyo ng mga elements, and then pwede ninyo yung balik-balikan. Alright? So, what else? Kasi that could be guidance no, sa mga nangyayari, sa mga current na nangyayari sa buhay ninyo sa ngayon, or po pwede rin na meron diyang kasama no, na sa future, no, sa near future ay maaaring merong makakagabay sa iyo dyan sa mga pangyayari. So, what else? We have Dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. Kasi hindi naman natin magagawa ang lahat. 'Di ba? All at the same time. Imposible. Kaya kailangan dahan-dahan lang, one at a time lang, yung ganon. Alright? Kasi ano tayo, no? Hindi po pwede, we can't serve too many masters at a time, hindi ba? Kaya dapat focus lang tayo, isa-isa lang, diba? Isa-isa lang para na maibuhos natin diyan sa gagawin natin yung yung 100% natin. So, what else? And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. At saka maraming salamat din for not skipping the ads kasi malaking tulong po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video po, no? Kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Thank you. So, we have Emperor. Napakaganda. Kasi si Emperor, this is about organization, this is about authority, this is about also fatherhood, stability. Kaya po pwede, no, na sa ano ninyo, sa siguro sa pamilya, you know, maaaring aayusin mo yung lahat, diba? Aayusin mo yung kaperahan mo, yung family and relationships mo, ayusin mo yan. Maybe you're going to lay a solid foundation on those areas para makasiguro kayo, no, na matatag, matibay, no, ang mga ito. And po pwede rin ang iba sa inyo pagdating siguro sa trabaho, baka mapopromote kayo into a leadership role. Po pwede rin ang iba sa inyo magiging tatay na, po pwedeng magiging brand new daddy kayo, ganon, or baka brand new lolo, yung ganon. Kasi si Emperor nga is a father archetype, no? So po pwedeng maging grandfather or magiging father talaga, diba? Yung iba sa inyo. Kaya good luck sa iyo and congrats. So Ace of Cups, this is new beginning. Si Ace is a new beginning energy. So mayroon kayong sisimulang bagong ganap dito, and probably this is love and romantic relationship, no? So po pwedeng kung single ka pa, baka ngayon makikilala mo na yung magiging jowa mo, magiging asawa mo, ganon. And you're entering a new love and romantic relationship. For those of you naman, no, na may jowa na, so po pwedeng leveling up naman ngayon ang commitment ninyo with your person, ang pagkakaabalahan ninyo. So baka meron na ditong may engage, magpapakasal,
Yung ganon, no? So, definitely that is a new chapter in your life, no? Na sisimulan ninyo. So, we also have the Fool energy. The Fool is a new beginning energy. So, since katabi niya sa Ace of Cups, nakatingin pa si Fool dito sa Ace of Cups. So, definitely, marami siguro sa inyo rito ang talaga magsisimula na ng pamilya, magsisimula ng relationship, magsisimula ng bagong chapter sa buhay ninyo sa romantic aspect, no? Sa romantic area of life. Kaya, good luck sa inyo. And since the Fool energy is also a new beginning na ang iba sa inyo totally uncharted territory. You know, ang pupuntahan ninyo, ang sisimulan ninyong ganap dito. This is totally new for you, 'di ba? Kaya parang magiging adventure ito para sa iyo kasi nga bagong-bago ito, 'di ba? Kaya maaaring ganoon ang ganap dito. So, pwede rin, no, na kung hindi man sa relasyon ito, pwedeng magsisimula kayo ng bagong trabaho, bagong career, bagong business na totally hindi nakalinya doon sa dati ninyong ginawa, no? Hindi siya aligned doon sa kung anong pinag-aralan ninyo, ano yung trabaho ninyo sa ngayon, yung ganon. So, as in totally new ito para sa iyo. So, what else? We have Ace of Pentacles. Napakaganda, napakaswerte ninyo. Kasi kapag may dalawang ace, or tatlo, or lalo-lalo na kung ma-perfect ninyo yung apat na aces sa reading ninyo, ibig sabihin nito na there is a, super ganda, 'di ba? Super gandang mga pangyayari sa buhay mo. There is going to be an exciting, mga kaganapan sa buhay mo. Maswerte ka, 'di ba? Lalo-lalo na, no, na si Cups at saka si Pentacles ang nandito. So, talagang maraming biyaya ang dadating. At yung mga biyayang ito napaparating sa inyo, maybe overwhelming para sa iyo kasi sobrang saya. Kasi kay Ace of Cups, magkakaroon kayo rito ng pakiramdam na parang yung overflowing na saya. Kasi overflowing na blessings, no, ang pwedeng dadating sa inyo rito. Si Ace of Pentacles, mas matutuwa din kayo rito kasi pera ito, 'di ba? Pera ito, pwedeng ito yung minamanifest ninyo, pwedeng ito yung pinagdadasal ninyo na dumating na pera. This is Ace of Pentacles, so this is definitely a new beginning in your finances, no? So, pwedeng magbabago dito yung financial landscape ninyo, mas magiging maluwag na kayo pagdating sa pera, you will be abundant, you will be prosperous, at saka ang mga dadating na pera dito, pwedeng sabay-sabay na kung saan-saan manggagaling, no? Hindi lang iisa ang pwedeng maging source ng pera ninyo rito sa Sagittarius. This could be a windfall of money, pwedeng panalo, pwedeng pamana, pwedeng regalo, it could be anything. I mean, it could come from different sources. Kaya, you will be abundant and prosperous talaga. So, we have Six of Pentacles. This is also prosperity energy. Kasi meron din ditong windfall of money. So, parang merong windfall of money times 2 kayo rito na pwedeng dumating, no? Kaya magiging mapera kayo, magiging maswerte kayo. Kaya naman magkakaroon na kayo ng pagkakataon, 'di ba? To lay a solid foundation in your finances kasi yun nga marami palang blessings, financial blessings ang dadating, 'di ba? So, ang galing. So, what else? We have Three of Wands. Ayan. So, preparation. This is good fortune energy. Si Three of Wands. At, ano din ito si Three of Wands, tawag dito, merong good fortune dito, meron travel, and, siguro you are already preparing, 'di ba? Sa ngayon, for maybe you are already preparing for, maybe you're already preparing for implementation of your plans, 'di ba? Kasi pwedeng meron na kayo ditong mga pinagplanuhan, meron na kayo ditong mga ginawang konkretong plano na, may plan A, plan B, plan C ka na. So ngayon maybe divine timing na lang inihintay mo,
Diba? Parang go signal na lang ng divine universe ang hinihintay mo. And you are ready to start rolling the ball. Ika nga. No? Kaya good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.